Ito ang bata na si Noor. Isang masipag at responsableng bata. Maagang nawala ang kanyang tatay kaya't mag-isa na lamang siyang katulong ng kanyang nanay sa mga gawaing bahay. Nagkaroon din ng sakit ang kanyang nanay kaya't mag-isa niya rin itong inaalagaan. Binigyan niya ng mainit na tubig ang kanyang nanay. Matapos ang kanilang pag-uusap ay hinaplos ng kanyang nanay ang maamo nitong muka. Isang gabi ay nagluto siya ng mainit na sopas para sa kanilang hapunan. Nilapitan niya ang kanyang nanay upang bigyan ng sopas ngunit laking gulat niya dahil nawala na pala ito ng hininga. Labis ang pagkalungkot ni Noor dahil sa mga oras na yun ay iniwan na rin siya ng kanyang nanay. Inilibing niya ang labi ng kanyang nanay sa bakuran ng kanilang bahay katabi rin ng labi ng kanyang tatay. Simula nun ay mag-isa nang namuhay si Noor. Mag-isa niyang itinaguyod ang pagtatanim ng mga gulay. Mag-isa niyang inalagaan ang kanilang mga alagang hayop. Mag-isa siyang nangahoy sa kagubatan. Mag-isa siyang nanghuhuli ng isda upang magkaroon ng pang-ulam at mag-isa niyang nililinis at inalagaan ang naiwang bahay sa kanya ng kanyang mga magulang. Isang gabi ay kinuha ni Noor ang isang aklat na laging hawak ng kanyang tatay. Naalala niya ang mga oras na palagi siyang kinukwentuhan ng kanyang tatay tungkol sa mga adventurer. Naaantig siya sa tuwing kinukwentuhan siya ng kanyang tatay tungkol dito. Dahil sa mag-isa na lang siya at wala nang pipigil sa kanyang kagustuhan ay napagdesisyonan niya na maging isang adventurer. Kinaumagahan ay nag-impake siya upang magpunta sa bayan. Bago umalis ay binigyan niya ng bulaklak ang kanyang mga magulang at nagpaalam sa mga ito para sa gagawin niyang paglisan sa kanilang lugar. Umalis si Noor sa kanilang bahay patungong syudad ng buong tapang at walang pag-aalinlangan. Pagkakita nito sa syudad ay lubos itong namangha. Halos lumuwa ang mga mata nito sa kanyang mga nakikita dahil ito ang unang beses na nakaapak siya sa isang lungsod. Nagmistulan siyang isang inosenteng bata dahil sa mga ikinilos niya. Lalo siyang nagalak nang makasalubong niya ang isang adventurer kaya't dumiretso kaagad siya sa isang guild. Kinausap agad niya ang receptionist ngunit tumanggi ito sa kagustuhan ni Noor na maging adventurer dahil masyado pa raw itong bata. Nagbago lang ang isip ng receptionist nang sabihin ni Noor na patay na ang kanyang mga magulang. Dahil doon ay pinayagan na rin siya ng receptionist. Sinabi nito kay Noor na bago siya maging isang ganap na adventurer ay kailangan muna nitong mag-training upang makita kung anong klaseng skill ba ang mayroon siya. Unang pinuntahan ni Noor ang training school ng mga swordsman. Nag-ensayo siya kasama ang iba pang mga kalalakihan sa paghawak ng espada. Lumipas ang isang buwan ngunit hindi niya nagawang ilabas ang kanyang kapangyarihan sa paggamit ng espada. Dahil doon ay kinausap siya ng trainer na itigil na ang kanyang ginagawa dahil nagsasayang lamang ito ng oras. Sunod niyang pinuntahan ay ang training school ng mga warrior. Gamit ang lakas ng kanyang katawan ay hinilan niya ang mga naglalakihang bakal doon ngunit ayon sa trainer ng school na yun ay kulang pa ang physical na lakas ng kanyang katawan kaya muli ay hindi siya nakapasa sa pag-e-ensayo. Ikatlo niyang pinuntahan ang training school ng mga hunter ngunit sa ikatlong pagkakataon ay na-reject siya ng trainer doon. Sinubukan pa rin niyang puntahan ang iba pang mga training school kagaya ng mga nauna ngunit nabigo pa rin siya sa mga ito. Bumalik siya sa receptionist ngunit gaya ng inaasahan ay hindi siya pinahintulutan nito na makapagrehistro bilang isang adventurer. Iniwan niya ang lungsod na nakayuko at malungkot dahil sa mga nangyari. Dumiretso agad siya sa kanyang mga magulang. Hindi siya pinanghinaan ng loob at nawala ng pag-asa. Gumawa siya ng sarili niyang espada upang gamitin ito sa kanyang pag-e-ensayo. Ayon sa trainer ng mga swordsman ay tanging pagsangga o parry pa lamang ang skill na meron si Noor. Kaya't dahil doon ay nag-ensayo siya araw-araw upang magkaroon ng bagong skill. Lumipas ang 3 taon na pag-e-ensayo ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng natatanging skill. Nag-ensayo pa rin siya araw-araw hanggang sa tuluyan na siyang maging isang ganap na binata. Sa tagal ng panahon ay nagagawa na niyang paliparin ang 1,000 kahoy na espada gamit ang kanyang sandata ngunit sa loob ng 14 na taon na pag-e-ensayo ay hindi pa rin siya nagkaroon ng natatanging skill. Muling nag-impake si Noor. Sa pangalawang pagkakataon ay susubukan niya muling pumunta ng lungsod upang tuparin ang mithiin niya na maging isang adventurer. Binalikan niya ang guild na kanyang pinuntahan noon. Dinatnan niya doon ang isang babaeng receptionist. Tiningnan nito ang profile ni Noor at doon ay nakita niya na mahihinang skill lamang ang meron ito gaya ng parry, stone throw, low heal at physical enhancement. Sinabi nito kay Noor na subukang pumasok sa training school upang magkaroon siya ng natatanging skill ngunit tumanggi si Noor at sinabi nito sa babae na nasubukan na niya lahat ng mga yon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating ang lalaking receptionist na nakausap niya noon. Binati siya ni Noor. Hindi kaagad nakilala ng lalaki si Noor. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at pagkatapos nun ay naalala na rin niya kung sino ba ito.
Nag-usap silang dalawa at doon ay ipinaliwanag ng lalaki na ang mga adventurer ay binubuo ng mga class. S-rank ang pinakamataas at E-rank naman ang pinakamababa. Sa estado ng kalagayan ni Nor ay maski E-rank ay hindi niya pwedeng makuha dahil nga sa mahihina lang ang skill nito, ngunit sinabi niya na mayroon pang mas mababa sa E-rank na tinatawag namang F-rank. Nanlaki ang mga mata ni Nor nang marinig niya iyon. Sinabi rin ng lalaki na kakaunti lamang ang nagre-rehistro sa rank na yun dahil ipinagbabawal sa mga F-rank ang pagpunta sa kagubatan upang pumatay ng mga halimaw at kakaibang mga hayop. Bukod doon ay mga simpleng task lamang ang mga ino-offer sa mga F-rank. Hindi nang hinayang si Nor kaya't nagparehistro siya sa lalaki bilang isang F-rank. Labis ang tuwa ni Nor dahil natupad na rin niya ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Sinimulan niyang gumawa ng mga simpleng task gamit ang mga skill na meron siya. Maski panghuhuli sa isang pusa ay ginawa niya makatulong lang sa mga tao sa lungsod. Hindi naman nasayang ang skill ni Nor dahil nagamit niya ito at malaki ang naitulong nito upang magawa niya ng mabilis at maayos ang mga task na pinagagawa sa kanya. Labis siyang kinatuwaan ng mga tao dahil sa mabilis niyang natatapos lahat ng kanyang mga gawain. Kasalukuyan siyang kinakausap ng isang lalaki nang maaninag niya ang isang liwanag at marinig ang isang tinig ng babae na humihingi ng tulong. Mabilis na pinuntahan ni Nor ang kinaroroonan ng boses na yon. Pagdating niya sa lugar ay laking gulat nito nang makita niya ang isang dambuhalang halimaw na baka. Kaharap nito ang isang babae na nababalutan ng isang mahika habang pinoprotektahan ng kanyang mga kawal. Inatake ng halimaw ang babae ngunit nakaiwas ito dahil itinulak siya ng katabi niyang kawal kaya't siya ang tinamaan ng armas nito. Sinubukan ng iba pang mga kawal na protektahan ang babae ngunit sa isang hampas lang nito ay tumilapon na silang lahat. Kinuha ni Nor ang espada na gamit ng kawal. Sunod nun ay nilapitan ng halimaw ang babae. Aatakihin na sana niya ito nang bigla siyang batuhin ni Nor ng bato sa mata. Dahil doon ay sa kanya napunta ang atensyon ng halimaw kaya't hinabol siya nito. Inatake siya ng halimaw ng maraming beses ngunit napipigilan niya ito gamit ang skill na parry. Huminto sa pag-atake ang halimaw na baka at muli nitong sinugod ang babae. Ginamit ni Nor ang skill na feather step kaya't mabilis siyang nakapunta sa harapan ng babae. Muli niyang sinangga ang atake ng halimaw gamit ang hawak niyang espada. Sa lakas ng hampas ng halimaw ay nasira ang hawak na espada ni Nor. Sa kalagitnaan ng sitwasyon ay naalala ni Nor ang laging sinasabi sa kanya ng kanyang tatay. Muling itinaas ng halimaw ang kanyang armas na palakol at hinampas ito kay Nor. Sa huling pagkakataon ay gumamit si Nor ng skill na parry kaya't nasangga niya ang atake ng halimaw. Tumilapon ang palakol na hawak ng halimaw na tumama naman sa kanyang leeg na naging dahilan upang matalo ito ni Nor. Tuluyan na ring namatay ang halimaw. Pagkabagsak ng halimaw ay naalis na rin ang mahika na nakagapos sa babae. Tumayo ang babae at nagpasalamat ito kay Nor. Buong pusong tinanggap ito ni Nor. Itinanong nito kay Nor kung ano ang kanyang pangalan ngunit tumanggi si Nor na sabihin ito at pagkatapos nun ay umalis na rin ito sa lugar. Pagkatapos nun ay dumating na rin ang iba pang mga kawal at tinawag nila ang babae na Lady Lindbergh. Siya pala ay isang prinsesa ng lungsod na iyon. Bumalik si Nor sa kabayanan at habang naglalakad ay hindi siya makapaniwala na nagawa niyang talunin ang isang dambuhalang halimaw. Dahil doon ay sinabi niya sa kanyang sarili na mas huhusayan pa niya ang pag-e-ensayo nang sa gayon ay mas lalo pa siyang lumakas. Sa sumunod na kabanata ay pinagtulong-tulungan ng mga kawal na alisin ang nakakalat na dambuhalang halimaw na baka. Maging ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan ay nilinis at inayos nila. Isang babae ang mabilis na tumatakbo papalapit kay Lady Lindbergh. Siya si Ines, ang bodyguard ng Reyna na taga-subaybay at tagapagligtas nito. Lumuhad ito at humingi ng paumanhin sa prinsesa dahil sa mga nangyari. Isang lalaki ang nagsalita na tinatawag nilang Lord Darkan. Sinabi nito sa prinsesa na lubos na ang pag-aalala sa kanya ng hari kaya't inayanan niya ito na bumalik na ng palasyo. Pagdating ng palasyo ay pinag-usapan ni Lord Darkan at ng kapatid na lalaki ni Lady Lindbergh na si Rain ang tungkol sa isang singsing na nakuha nila sa pinangyarihan ng pag-atake ng halimaw. Mayroon itong pulang diamante na hinihinala nila na kumokontrol sa dambuhalang halimaw. Bukod pa doon ay pinag-usapan din nila ang tungkol sa lalaki na nagligtas ng buhay ni Lady Lindbergh. Ayon kay Lord Darkan ay wala silang nakuhang impormasyon tungkol sa lalaki dahil wala na ito sa pinangyarihan nang sila ay dumating. Sa sumunod na araw ay bumalik ng guild si Nor. Nagulat ang receptionist dahil inakala nito na napahamak si Nor sa insidenteng nangyari. Malapit kasi sa pinangyarihan ng pagsalakay ng halimaw ang construction site na pinaggawaan ni Nor. Hindi sinabi ni Nor na siya ang nakatalo sa dambuhalang halimaw.
Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Lady Lindbergh. Gamit ang long-distance detection skill ay natunton niya kaagad ang kinaroroonan ni Nor. Sinabi nito kay Nor na gusto niya itong makausap ng masinsinan at walang ibang taong nakakarinig. Dahil doon ay lumabas sila ng guild at naglakad papalayo. Nang makarating na sila sa lugar na walang mga tao ay kinausap na ulit niya si Nor. Muli siyang nagpasalamat kay Nor dahil sa buong tapang na pagliligtas nito ng kanyang buhay. Ipinabot din niya kay Nor ang kagustuhan ng kanyang ama na makausap ito at makapagpasalamat ng personal sa kanya. Tumanggi si Nor at sinabi na sapat na ang pagpapasalamat na ginawa niya at wala siyang anumang nais na maging kapalit pa nun. Mapilit si Lady Lindbergh kaya't hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan hanggang sa mapapayag niya si Nor sa kanyang kagustuhan. Sumama si Nor kay Lady Lindbergh patungo sa palasyo. Labis na namangha si Nor dahil noon lang siya nakakita ng ganoong kalaking bahay. Sa paglalakad nila sa loob ng bahay ay itinanong ni Lady Lindbergh kung ano ang pangalan ni Nor. Hindi naman ito ipinagdamot ni Nor. Matapos nun ay nagpakilala rin si Lady Lindbergh kay Nor bilang si Lindbergh Glaze. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng makasalubong nila si Ines. Tiningnan ng masama ni Ines si Nor kahit alam niya na ito ang nagligtas kay Lady Lindbergh. Sinamahan ni Ines ang dalawa sa paglalakad. Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong naman nila ang isang lalaki na nagngangalang Gilbert. Itinutok nito ang hawak niyang sandata kay Nor upang ito ay takutin o subukan. Sinabi ni Ines na siya ang lalaki na nagligtas ng buhay ni Lady Lindbergh kaya't ibinaba na rin nito ang kanyang sandata. Sinamahan din sila ni Gilbert sa paglalakad dahil yun ang kagustuhan ni Ines. Nakarating na sila sa kinaroroonan ng tatay ni Lady Lindbergh. Dinatnan nila doon ang hari kausap ang kapatid ni Lady Lindbergh na si Rain. Ipinakilala ni Lady Lindbergh si Nor sa kanyang ama. Hindi na nagtanong ang hari dahil alam niya na si Nor na nga ang lalaking nagligtas sa kanyang anak. Humingi ng paumanhin si Nor dahil sa kanyang kasuotan. Sinabi ng hari na hindi na mahalaga ang bagay na yun at matapos nun ay nilapitan niya si Nor. Personal siyang nagpasalamat kay Nor dahil sa kabayanihan nito at pagkatapos ay nagkamay sila sa isa't isa. Bilang kapalit sa kabayanihang ginawa ni Nor ay tinanong siya ng hari kung anong klaseng gantimpala ang gusto nito ngunit tumanggi si Nor. Inalok siya ng hari na bigyan ng maraming pera o mga mamahaling kayamanan ngunit sinabi ni Nor na wala siyang nais na kahit na anumang kapalit. Hindi ito inaasahan ng hari kaya't nag-isip siyang mabuti kung ano ang magandang gantimpala na ibigay kay Nor. Kinuha niya ang espada na nasa likod ng kanyang upuan at ipinakita ito kay Nor. Sinabi niya na hindi na nagagamit ang espadang yun kaya't handa niya itong ibigay kay Nor bilang kapalit. Iniabot ng hari ang espada kay Nor. Nagulat siya dahil mabigat pala ito. Namangha si Nor sa ganda ng espada na yun kaya't buong puso niya itong tinanggap bilang isang gantimpala. Sinubukan itong gamitin ni Nor. Iwinasiwas niya ito gamit ang isang kamay. Namangha silang lahat dahil sa lakas ng pagwasiwas ni Nor. Hindi na rin nagtagal ang kanilang pag-uusap at muli ay nagpasalamat ang hari kay Nor. Naglakad na rin si Nor palabas ng bahay dala-dala ang espada. Naisip niya na pwedeng gamitin panglinis ng kanal ang espada na nakuha niya. Sa gitna ng kanyang kalokohan ay biglang dumating si Ines at kinausap siya. Lumuhad ito at humingi ng paumanhin kay Nor dahil sa paghihinala nito sa kanya. Buong puso namang tinanggap ni Nor ang paghingi nito ng pasensya. Matapos nun ay nagpakilala ito bilang si Ines Harness, ang vice captain ng grupong pandigma ng pamilya ng mga Clay. Nagpasalamat din ito sa pagliligtas niya ng buhay ni Lady Lindbergh. Itinanong rin niya kung ano ang pangalan ni Nor ngunit nang sabihin ito ni Nor ay bigla itong nagulat. Doon na rin natapos ang kanilang pag-uusap. Pagtalikod ni Nor ay si Gilbert naman ang kumausap sa kanya. Muli nitong itinutok ang armas na hawak niya kay Nor. Hinamon niya si Nor na ipakita kung anong uri ng kakayahan ang meron ito. Sa ikatlong kabanata ay naglakad si Nor at Gilbert patungo sa duel arena. Pagdating nila doon ay dinatnan nila ang ilang mga kawal na nag-iensayo. Sinabi ni Gilbert kay Nor na gusto niyang subukan ang galing nito sa pamamagitan ng isang mock battle. Ibinaba ni Gilbert ang hawak niyang sibat at pumili ng panibago niyang armas. Ganon din ang pinagawa niya kay Nor. Pinapili niya si Nor ng armas na nais nitong gamitin. Pinili ni Nor ang isang espadang kahoy at matapos nun ay sinabi niya kay Gilbert na maaari na nilang umpisahan ang kanilang laban. Tumayo na sila sa gitna ng stage. Sinabi ni Nor na hindi niya alam kung bakit naisipan siyang ayain ni Gilbert ngunit magandang pagkakataon na din yun upang masubukan niyang makipaglaban sa isang well-trained na mandirigma. Sinimulang umatake ni Gilbert. Mabilis niyang pinuntirya si Nor ngunit mabilis lang din itong nakaiwas. Sinunod-sunod na niya ang kanyang pag-atake ngunit naiiwasan din ito ni Nor.
Napagtanto ni Nor na pulido ang paghawak ng armas ni Gilbert at sanay na din ito sa pakikipaglaban. Umatake lang ng umatake si Gilbert ngunit ayon kay Nor ay masyadong mabagal ang mga galaw nito. Biglang itinaas ni Nor ang kanyang kamay upang itigil saglit ang laban. Sinabi niya kay Gilbert na huwag nitong pigilan ang kanyang sarili sa gusto nitong gawin. Sinabi din niya na ipakita lang nito kung ano talaga ang tunay niyang kakayahan. Napangiti na lang si Gilbert. Humingi ito ng pasensya kay Nor dahil sa mahinang pag-atake nito. Muli siyang pumorma upang umatake. Inatake niya ulit si Nor at sa pangalawang pag-atake na yun ay napansin ni Nor na mas bumilis na ito. Patuloy lang sa pag-ilag si Nor habang naiinis naman si Gilbert dahil hindi siya makatama dito. Gumamit siya ng isang kakaibang taktika ngunit mabilis lang itong nakita ni Nor. Sinundan ito ng isang mabilis na atake na muntik na sanang tumama sa ulo ni Nor ngunit nakayuko pa din ito at nakailag. Muling itinaas ni Nor ang kanyang kamay at sinabi kay Gilbert na mas bilasin pa nito ang kanyang atake. Naiinis na napayuko na lang si Gilbert dahil doon. Napagtanto ni Nor na sa tagal ng kanyang pagsasanay ay nagbunga din pala lahat ng ito. Habang nag-iisip ay biglang umatake si Gilbert gamit ang isa sa pinakamalakas niyang atake na tinatawag na drag rave. Kampante si Gilbert na matatamaan niya si Nor ngunit laking gulat nito dahil muli itong nakaiwas sa kanyang atake. Wala nang nagawa si Gilbert kundi manlaki na lang ang mata dahil sa bilis ng pagkilos ni Nor. Pagkatapos nun ay umalis na rin si Nor. Laking gulat naman ng mga taong nakapanood ng laban ang mga nangyari sa duel arena. Hindi nila akalain na nagawang makaiwas ng isang normal na tao sa isa sa pinakamalakas na taktika at pag-atake ni Gilbert. Sinabi nila na sa 1,000,000 katao ay bihira lang ang kasing galing ni Gilbert. Naiwan si Gilbert na nakaupo lang habang naiinis at dinadamdam ang kanyang pagkatalo. Habang nakaupo ay naalala ni Gilbert noong siya ay nasa isang nayon. Kasalukuyan siyang nakikipaglaban at mabilis niyang tinalo ang kanyang kaharap. Hinangaan siya ng mga tao dahil sa kanyang galing. Nakipaglaban siya ng nakipaglaban sa lugar na yun ngunit palagi niyang tinatalo ang mga ito. Isang hapon habang nakatanaw sa malayo ay tinanong siya ng isang matanda kung nag-e-enjoy ba siya sa pamamalagi niya sa nayon na yun. Sinabi ni Gilbert na naboboring siya dahil hindi niya mahanap sa lugar na yun ang taong makakalaban niya ng husto. Sinabi ng matanda na kahit sino man sa lugar na yun ay walang makakapantay sa kanyang galing kaya't inutos niya rito na magpunta ng Royal Capital dahil naghahanap ang mga ito ng magagaling na mandirigma na katulad ng kanyang talento. Nagpunta siya ng Royal Capital upang maghunt ng iba't ibang mga monster ngunit hindi pa rin siya nasiyahan sa kanyang mga ginagawa dahil wala pa rin siyang mahanap na nilalang na makakaharap niya para sa isang magandang laban. Nasa duel arena pa rin siya habang iniisip pa rin ang mga nangyari sa laban nila ni Nor. Inaya niya sa isang mock battle si Nor dahil hindi siya naniniwala na natalo nito ang dambuhalang halimaw na muntik nang pumatay sa prinsesa. Sobrang nainis siya dahil hindi niya magawang patamaan si Nor gamit ang kanyang armas. Hindi man niya kagustuhan na gamitin ang pinakamalakas niyang atake na Dragon Rave ay ginawa na rin niya upang mapatamaan lang si Nor ngunit nagawa pa rin nitong makaiwas. Hindi niya mawari kung paano yun nangyari kaya't tinanggap niya sa kanyang sarili na sa unang beses ay natalo siya sa isang head-to-head battle. Matapos ang kanilang laban ay humingi sa kanya ng pasensya si Nor at sinabi na siya ang natalo sa laban. Sinabi rin nito na wala ng rason para ipagpatuloy pa nila yon. Kinuha ni Nor ang kanyang espada at sinabi kay Gilbert na magpapalakas pa ito para sa susunod ulit nilang paghaharap. Matapos nun ay tuluyan ang umalis si Nor. Pagkaalis nito ay nagulat si Gilbert dahil sa mga crack na nakita nito sa arena. Hindi niya mapagtanto kung paano nagawa ni Nor ang mga bagay na yon. Napangiti na lang ito at sinabi na nagiging exciting na ang mga nangyayari. Sa sumunod na eksena ay naglalakad si Nor sa gitna ng dapit hapon habang iniisip din ang naging battle nila ni Gilbert. Ayon sa kanya ay gumamit siya ng physical enhancement at sinabayan niya ito ng feather step kaya't naiiwasan niya ang mga atake ni Gilbert. Sinabi rin niya na kung hindi niya naiwasan ang huling atake ni Gilbert ay sa malamang na baka patay na siya. Sinabi niya sa kanyang sarili na mahina pa siyang nilalang kaya't kailangan pa rin niyang magsanay ng husto. Kinabukasan ay ginamit ni Nor ang nakuha niyang espada sa hari bilang panlinis ng putik sa mga kanal. Labis siyang namangha dahil mabilis niyang nagagawa ang kanyang trabaho. Bukod pa doon ay hindi rin nagagasgasan ang espada na yon. Dahil doon ay labis na natuwa ang mga tao dahil sa mas mabilis niyang trabaho. Matapos ang paglilinis ay nagpahinga siya at naupo sa isang puno. Kung ano-anong kalokohan ang naisip niyang gawin sa espada. Naisip niya na pwede yung gawing sagwan sa bangka. Gamitin sa oven ng tinapay at pwede ring gamitin bilang pang-ihaw. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang makarinig siya ng isang kaluskos.
Lumingon siya sa likuran at nakita niya na yun pala ay si Lin. Naalala niya ang payo sa kanya ni Ines kaya't nagbigay galang siya rito. Itinanong niya kay Lin kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi ni Lin na itinanong niya sa Guildmaster kung ano ang kanyang ginagawa. Nagulat si Nor dahil hindi naman niya sinabi sa Guildmaster kung saan siya pupunta ngunit natuntun pa rin siya ni Lin. Itinanong ni Nor kung ano ang pakay nito sa kanya. Sinabi ni Lin na naparoon siya upang alukan si Nor na maging assistant o tagapaglingkod nito. Gusto niya na makasama si Nor sa mga lakad nito at nangako din ito na hindi magiging sagabal kay Nor. Nagsasalita pa si Lin ngunit tumanggi na kaagad si Nor. Hindi ito inasahan ni Lin. Sinabi niya na wala itong magiging problema dahil natapos niya lahat ng training school at nakakuha din siya ng matataas na grado sa mga ito. Sinabi rin niya na kung ayaw nito ay pwede namang turuan na lang siya nito nang sa gayon ay mas lalo pa siyang lumakas. Tumanggi pa rin si Nor. Sinabi niya na hindi naman niya kailangan ng makakasama dahil kaya naman niya ang kanyang mga trabaho ng mag-isa. Sinabi ni Lin na handang magbayad sa kanya ang kanyang pamilya ngunit tumanggi pa rin ito. Kung ano-ano na ang mga sinabi ni Lin ngunit hindi pa rin niya nakumbinsi si Nor. Ginawa niya lahat mapapayag lang si Nor kaya't inilabas niya ang kanyang magic stick. Nagcast siya ng isang magic na tinatawag niyang icicle dance. Matapos nun ay naglabas siya ng apoy na tinawag niyang hell flare upang tunawin ang mga yelo na kanyang hinagis. Namangha si Nor sa kanyang nakita. Sinabi ni Lin na isa yon sa pinakamalakas na magic na kaya niyang gawin. Sunod ay inilabas niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang likuran at gumamit siya ng mist blade. Sa isang iglap ay naputol ang katawan ng malaking puno na nasa kanyang likuran. Matapos nun ay inilabas niya ang isang hawakan ng espada at ginamitan ito ng magic. Pinuntirya niya rin ang isang malaking puno kaya't nahati naman ito sa gitna. Ang magic niya yun ay tinawag niyang Divine Slash na karaniwang ginagamit ng mga swordsman. Sinabi rin niya na ang magic na yun ay isang highly specialized na technique. Itinanong ulit ni Lin kung payag na ba ito sa kanyang kagustuhan ngunit tumanggi pa rin si Nor. Hindi pa rin tumigil si Lin at sinubukan pa rin niyang mapapayag si Nor ngunit hindi talaga ito pumayag. Sinabi ni Nor na wala siyang kapangyarihan na tulad ng kay Lin kaya't wala rin siyang mapapala dito. Sinubukang ipakita ni Nor ang kapangyarihan na meron siya sa pamamagitan ng tiny flame. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lin nang makita niya ito. Matapos nun ay naghiwalay na rin silang dalawa. Kasalukuyang naglalakad si Lin nang maalala niya ang naging pag-uusap nila ng greatest sorcerer na si Okan. Ipinakita nito kay Lin ang isang simpleng magic na tiny flame. Bigla itong lumaki kaya't natuwa si Lin nang makita niya yon. Sinabi ni Okan na kayang pang mas palakihin ang apoy na yun depende na lang sa magiging training ng isang tao. Sinubukan ni Lin na maglabas ng tiny flame ngunit maliit lang ito. Sinabi niya na ilang beses na niyang sinubukan na palakihin yun ngunit hindi yun gumana. Naalala niya ang tiny flame na inilabas ni Nor kung saan ay di hamak na mas malaki yun kumpara kay Okan. Iyon ang dahilan kung bakit labis siyang nagulat nang ipakita yun ni Nor sa kanya. Sa kanyang paglalakad ay nasabi niyang hindi pangkaraniwang tao si Nor dahil sa kakaibang talento ang meron ito. Sinabi rin niya na balang araw ay siya na ang mamumuno sa Capital Kingdom kasama ang kanyang kapatid kaya't kinakailangan din na maging malakas siya na tulad ni Nor. Kinagabihan ay natapos ng kumain si Nor nang muli siyang lapitan ni Lin. Sinabi nito na handa siyang maghintay hanggang sa pumayag ito na maging kasangga niya sa lahat ng kanyang paglalakbay. Tinawag rin niya si Nor na instructor. Wala nang nagawa si Nor dahil gusto talaga siyang makasama ni Lin at dito na nagtapos ang 3 kabanata. Sa 4 na kabanata ay ipinakita ang kapatid ni Princess Lin na si Rey na kasalukuyang nag-iisip tungkol sa pagbigay ng kanyang ama sa mahiwagang espada kay Nor. Ang espada na yun ay nagmula pa sa isang dungeon na trinabaho ng kanyang ama kahit na yun ay isang napakahirap na quest. Ayon sa kanya ito'y isang hindi pangkaraniwang espada na nagtataglay ng hindi mawaring material. Espada na mas matigas pa sa mithril, orichalcum at mana metal. Sinabi niya na kahit anong gawin o anumang kapangyarihan ang gawin sa espada na yun ay hindi yun nasisira o nagagasgasan. Sinabi rin niya na maaring ituring na mas higit pa sa 100 sandata ang espada na natanggap ni Nor. Hindi niya lubos maisip na ipagkakatiwala ng kanyang ama ng ganong kabilis ang espada. Dahil doon ay naisip niya na balang araw ay maaaring maging isang secret weapon si Nor dahil sa pagkakatanggap niya ng mahiwagang espada na yon. Sa sumunod na eksena ay muling magkasama si Lin at si Nor. Itinanong ni Nor kay Lin kung ayos lang ba na mag-ikot-ikot ito sa labas ng palasyo. Sinabi ni Lin na walang problema doon dahil isa naman siyang adventurer. Sinabi ni Nor na matapos nilang kumain ay balak nitong magpunta ng guild. Sinang-ayunan naman ito agad ni Lin at natuwa sa kanyang narinig.
Matapos nun ay sabay na nilang pinagsaluhan ang pagkain na binili nilang dalawa. Pagkakain ay dumiretso na sila sa guild. Itinanong agad ng guildmaster kung bakit kasama ni Nor si Lin. Sinabi ni Nor na mahabang kwento ang nangyari kung bakit nagkasama silang dalawa ni Lin. Sunod na itinanong ng guildmaster kung nais ba niyang gumawa ng isang task kaya't nagpunta siya ng guild. Sumagot si Nor ng oo at humingi ng pabor kung maaari ay bigyan sila ng task na magkasama sila ni Lin. Tumalikod ang guildmaster at naghanap ng task na pwede sa kanila. Humarap ito sa dalawa at sinabi na isang goblin hunting job ang pwede nilang gawing dalawa na magkasama. Nagulat sa sobrang saya si Nor sa kanyang narinig. Sa sobrang pagka-excite ay itinanong niya agad sa guildmaster kung maaari ba siyang sumama sa task na iyon. Sinabi ng guildmaster na pwede naman yun depende kay Lin kung tatanggapin niya ang task na yun ngunit dahil mababa ang rank ni Nor ay maaaring maging liability lang siya nito. Napaisip si Nor. Hindi niya sigurado kung ayos lang ba kay Lin na makasama siya nito para sa isang hunting job. Tinanong ni Lin si Nor kung meron bang problema at bigla itong tumalikod. Itinanong agad ni Nor kung ayos lang ba sa kanya na tanggapin ang task at kung maaari ay kasama siya nito. Walang pag-aalinlangan na sinang-ayunan kaagad yun ni Lin. Sinabi rin niya na anuman ang kagustuhan ni Nor ay ipagkakaloob nito. Napangiti na lang si Nor dahil doon. Sa sobrang pagkasabik ay kinuha agad nito ang kanyang espada at lumabas agad ng guild. Tinawag siya ng guildmaster at sinabi na hindi pa niya na ipapaliwanag ang tasking kaya't bumalik din ito. Sinabi ng guildmaster na ang kinaroroonan ng goblin ay sa forest beast. Sinabi niya na dapat silang mag-ingat mabuti kahit na hindi ganon kadelikado ang gagawin nilang misyon. Sinabi rin niya na ang tainga ng goblin ang katibayan na napatay nila ito kaya't dapat nila itong kunin at maiuwi sa guild. Dinagdag pa niya na may mga report na umuunti na ang bilang ng mga goblin kaya't pagsikapan nila na hindi masugitan o masaktan. Pagkatapos nun ay pinuntahan na nila ang nasabing lugar. Pumasok sila sa isang gate kung saan may nagbabantay na mga gwardya. Naglakad sila at narating ang maraming puno. Namangha si Nor dahil kakaiba ang mga punong nakatanim doon kumpara sa kanilang lugar. Habang naglalakad ay tinanong ni Nor si Lin tungkol sa mga goblins. Sinabi nito na ang mga goblins ay karaniwang umaatake ng mga hayop at kumakain din ng mga bunga ng mga puno at kung minsan naman ay inaatake din ito ang mga tao. Sinabi rin niya kung makakasama ito ng mga tao sa pamumuhay ay siguradong mauubos ang mga pagkain kaya't kinokontrol ng mga adventurer ang pagdami ng mga ito. Dahil sa mga sinabi ni Lin ay napagtanto ni Nor na hindi lang magaling sa magic si Lin kundi matalino rin ito at maraming kaalaman. Huminto muna sila. Sinubukang hawakan ni Lin ang isang nakabuwal na puno upang tingnan kung may bakas ba ng goblin sa lugar na yun ngunit wala siyang nakita. Maya-maya ay may narinig si Lin na mahinang tunog mula sa di kalayuan kaya't pinuntahan nila ang kinaroroonan nito. Sa paglalakad nila ay napansin ni Nor na dumidilim na sa lugar na yon. Sinabi ni Lin na marami ng matatandang puno sa gawin na yun at iyon din ang lugar na karaniwang tinitirhan at tinatambayan ng mga goblins. Biglang napahinto si Lin dahil naramdaman niya ang presensya ng isang goblin ngunit bigla na lang itong nawala. Bahagya silang naglakad hanggang marating ang isang napakatahimik na lugar. Nakaramdam ng kakaiba si Nor at mula sa hindi kalayuan ay nakita nila ang katawan ng isang goblin na nahulog mula sa itaas. Mabilis na ginamit ni Lin ang skill niya na uncover. Matapos nun ay lumitaw ang isang dambuhalang goblin na may diamante sa kanyang ulo na kinakain naman ang maliit na goblin. Nagulat si Nor sa kanyang nakita dahil noon lang siya nakakita ng isang goblin. Hindi niya inasahan na ganun yun kalaki dahil ayon sa mga kwento na kanyang naririnig ay mahihina lamang ang mga ito at maliliit. Dahil doon ay hinanda ni Nor ang kanyang sarili. Binunot ng goblin ang mga nakatanim na puno upang gawin itong sandata at bigla itong sumigaw ng malakas. Dahil doon ay gumawa ito ng malakas na hangin. Napatulala na lang si Lin sa kanyang nakita at napansin naman ito ni Nor dahil kulang pa ito sa karanasan sa pakikipaglaban. Kinausap ni Nor si Lin at sinabi na hindi ito ang oras para kabahan kaya't naghanda silang dalawa upang kalabanan ang dambuhalang goblin. Habang kaharap ang goblin ay naisip ni Lin na hindi pangkaraniwang goblin ang kaharap. Sinabi niya na ang goblin na yun ay tinatawag na Goblin Emperor na mas mababa lang ng isang baitang sa isang Goblin Lord. Sinabi rin niya na ang goblin na yun ay kumakain ng kauri nito at nakukuha din nito ang lakas ng kanyang kinakain. Sumugod ang higanteng goblin dala-dala ang dalawang puno bilang sandata. Mabilis itong nasanggan ni Nor gamit ang skill na parry. Inulit-ulit lang ito ng goblin ngunit paulit-ulit lang din itong sinasanggan ni Nor. Napagtanto ni Nor na balak siyang cornery ng goblin kaya't nilakasan niya ang kanyang pagsangga dahilan upang mabitawan nito ang kanyang sandata.
Sunod ay umatake na rin si Lin gamit ang Wind Cutter ngunit mabilis lang itong naiiwasan ng Goblin. Sinunod niyang gamitin ang Icicle Dance ngunit binaliwala lang din niya ito. Nainis ang Goblin kaya't inihagis niya ang hawak niyang sandata kay Lin. Hindi na nakagalaw si Lin. Mabuti na lang at mabilis siyang napuntahan ni Nor at nasangga ang pag-atake nito. Bumunot ulit ng mga puno ang Goblin at si Nor naman ang inatake nito. Inulit-ulit niya ulit yun ngunit nasasangga lang ito ni Nor gamit ang parry. Habang nasa aksyon ay napagtanto ni Lin na hindi nagkakaroon ng sugat ang Goblin dahil mabilis itong gumagaling. Tiningnan niya itong mabuti at doon ay napagtanto niya na kumukuha ito ng lakas at kapangyarihan sa diamanteng nakalagay sa noo nito na tinatawag na Mana Stone. Sinabi niya kaagad kay Nor ang kanyang natuklasan. Sinabi niya na kung makukuha niya ito ay mabilis nila itong matatalo. Kumuha ng 3 puno ang Goblin at inihagis ulit ito kay Nor. Sinundan pa niya ito ng isa pang puno kaya't hindi na rin napagtanto ni Nor kung paano ito sasanggahin. Mabilis na umaksyon si Lin at ginamitan niya ito ng Wind Blast upang tulungan si Nor. Dahil doon ay nakaligtas si Nor kaya't nagpasalamat siya kay Lin. Doon ay nakita rin ni Nor ang sinasabi ni Lin na mabilis na paghilom ng mga sugat ng Goblin. Sinabi ni Lin na kung hindi pa nila matatalo ang Goblin ay mauubusan na rin silang dalawa ng mana at stamina. Nag-isip ng magandang strategy si Nor. Sinabi niya kay Lin na patamaan siya nito ng Wind Blast sa likuran upang mabilis niyang malapitan ang Goblin. Sumagot si Lin at sinabi na masyadong malakas ang Wind Blast kaya't baka hindi niya kayanin ang lakas nun. Inilagay ni Nor ang espada niya sa kanyang likod at sinabi kay Lin na ihaharang niya ang kanyang espada upang hindi siya matamaan ng Wind Blast nito. Muling kumuha ng sandata ang Goblin. Sinangayunan naman ni Lin ang naisip ni Nor kaya't nagpunta ito sa kanyang likuran. Ginamitan siya ni Lin ng Wind Blast sa likuran habang naghagis naman ulit ng isang puno ang Goblin. Nagulat si Nor dahil sa lakas ng Wind Blast. Gumamit siya ng physical enhancement upang makontrol ang lakas ng kanyang katawan. Gumamit rin siya ng Feather Step upang maiwasan ang inihagis na puno ng Goblin. Gamit ang kanyang buong lakas ay direkta niyang pinuntirya ang noo ng dambuhalang Goblin. Sinubukan itong sanggahin ng Goblin ngunit wala itong nagawa. Matagumpay na natama ni Nor ang noo ng Goblin kaya't natanggal ang Mana Stone nito sa noo. Nagsusumigaw naman sa sakit ang Goblin dahil sa mga nangyari. Matapos nun ay masayang nilapitan ni Lin si Nor dala-dala ang Mana Stone. Nakiusap si Nor kay Lin na tapusin na nito ang Goblin ngunit humiling ito na wag nang papahirapan pa ang Goblin. Kasalukuyan pa ring nagsusumigaw ang Goblin nang lapitan ito ni Lin. Humarap ito kay Lin upang atakihin ito. Walang pag-aalinlangan na ginamit ni Lin ang Hell Flare kaya't wala nang nagawa ang Goblin kundi sumubsob na lang sa lupa hanggang sa mamatay na din ito. Nilapitan ni Nor ang Goblin at humingi ng patawad dito. Sinabi niya sa kanyang sarili na mag-iingat na siyang mabuti sa susunod at mas palalakasan pa niya ang kanyang sarili upang mas gumaling pa siya sa pakikipaglaban. Sa sumunod namang eksena ay ipinakita ang kapatid ni Lin na si Prinsipe Rain habang hawak ang Mana Stone na nakuha ni Lin at Nor. Hindi rin niya lubos maisip ang nakuhang bagay ng dalawa sa Goblin. Tinanong niya sa mga gwardya ang kalagayan ni Lin. Sinabi ng mga ito na kaunting mga sugat lamang ang natamo nito. Sinabi rin ng mga ito na ang Goblin na nakaharap ng dalawa ay nakatago sa isang powerful seal at matagal na ding naghihintay ng ambush sa pwesto na iyon. Dahil sa pangyayari na yun ay sinabi ng mga kawal na paiimbestigahan nila ang nasabing lugar. Sa sumunod na eksena ay nakabalik na ng guild si Lin at Nor. Ikinwento nila dito ang mga nangyari. Sinabi nila na hindi pangkaraniwang Goblin ang nakaharap nila. Nagpasalamat si Nor kay Lin dahil sa pagtulong sa kanya nito. Sinabi rin niya na magandang experience ang naranasan niya dahil sa pakikipaglaban na yon. Sinabi rin nila sa Guildmaster ang tungkol sa Mana Stone na nakuha nila sa noo ng Goblin. Sinabi ng Guildmaster na karaniwang nasa puso ng mga Goblin ang mga Mana Stone kaya tinanong niya si Nor kung Goblin ba talaga ang nakita ng mga ito. Sumagot naman ng oo si Lin. Matapos nun ay tinanong ng Guildmaster kung nasaan ang tainga ng Goblin. Nagtinginan na lang ang dalawa at sinabi sa Guildmaster na walang natira sa katawan ng Goblin dahil sinunog nila ito hanggang sa maging abo at dito na rin natapos ang ika-4 na kabanata. Sa ika-5 kabanata ay ikinagulat ni Rain ang mga ulat tungkol sa mga kakaibang pangyayari at hindi normal na mga nagaganap sa labas ng kaharian. Sa kanyang pag-iisip ay napagtanto niya na marahil ay unti-unti nang kumikilos ng palihim ang iba't ibang mga kalaban. Dahil doon ay inutusan niya ang mga kawal na ipunin ang mga sandatahan na may kakayahan pumunta ng kagubatan upang tukuyin kung ano ang totoong nga nangyayari doon. Ipinag-utos din niya na ipatawag ang 6 na pinuno ng sovereignty dahil alam niya na hindi na biro ang sitwasyon.
Mabilis na umalis ang mga alagad upang sundin ang kanyang utos habang naiwan naman si Rain na naiinis sa kanyang sarili dahil hindi kaagad niya naisip na lumalala na pala at komplikado na pala ang mga sitwasyon. Sa kabilang banda ay kasalukuyan namang kumakain si Nor at Lin dahil sa gantimpalang nakuha nila sa pagpatay sa Goblin. Bagaman hindi nila naiuwi ang tainga nito bilang pruweba ng katagumpayan ng kanilang misyon ay binigyan pa rin sila ng Guildmaster ng reward dahil alam niya na hindi naman magsisinungaling ang dalawa at maliit na bagay lang naman yun para sa kanya. Masayang ipinagdiwang ni Nor ang tagumpay ng kanyang unang quest bilang isang adventurer kasama si Lin ngunit napapaisip pa din siya kung hanggang kailan ba niya ito makakasama. Dapit hapon na din ng mga oras na yun kaya't sinabi niya kay Lin na baka hinahanap na din siya sa palasyo. Sakto naman na gusto na din umuwi ni Lin kaya't sinabi niya kay Nor na uuwi na ito at babalik na lang ulit kinabukasan. Aalis na sana si Lin nang biglang dumating si Rain. Hindi siya nagpunta dun upang sunduin si Lin bagkus ay naparoon siya upang kausapin si Nor. Humingi siya ng pabor kay Nor na kung maaari ay samahan niya si Lin na magtungo sa Mountain District kinabukasan ng umaga. Nagulat si Nor nang marinig yun. Humingi din ng paumanhin sa kanya si Rain dahil biglaan ang naging kanyang utos. Sinabi rin nito na sasamahan sila ng isang escort at sila rin ang bahala sa lahat ng magiging gastusin nila sa paglalakbay. Sinabi rin niya kay Nor na siya lamang ang mapagkakatiwalaan niya sa mga oras na yun kaya't nakiusap siya rito. Wala nang nagawa si Nor kaya't tinanggap na niya ito. Kinabukasan ay sumakay sila sa isang karwahe papunta sa nasabing lugar kasama si Ines. Tinanggap ni Nor ang utos na yun dahil ito rin ang unang beses na mapapalayo siya sa kanilang lugar at makikita ang iba't ibang tanawin na hindi niya nakikita noon sa kanilang tirahan. Ibinukas ni Nor ang bintana ng karwahe at namangha sa ganda ng kanyang mga nakikita. Samantalang hindi naman gaanong nag-e-enjoy si Lin dahil sawa na rin siya sa mga ganoong eksena. Sinabi ni Lin kay Nor na naaawa siya dito dahil pinilit siya ng kanyang kuya na isama siya sa lakad na yon. Sinabi ni Nor na walang anuman yun dahil babayaran naman siya ng kaharian at may utang na loob din ito sa kanya dahil sa pagkakaligtas nito ng kanyang buhay laban sa dambuhalang Goblin. Bago sila umalis ay ipinakita sa kanila ni Rain ang isang mapa na magiging gabay nila sa paglalakbay. Sinabi nito na pupunta muna sila ng northwest at didiretso sa bundok na tinatawag na District of Tauros at pagkatapos ay maghihintay ng ilang sandali. Kung walang masamang mangyayari ay tatawid na sila ng bundok patungo sa katabing bayan nito na tinatawag namang The Holy Theocracy of Mithra. Tinanong ni Nor kung ayos lang ba na wala siyang ibang gagawin kundi sumama lang sa paglalakbay na yon. Sinabi ni Nor na walang masama dun basta maging maayos lang ang kanilang magiging lakad. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay habang abala naman si Ines sa pagpapatakbo ng karwahe. Lingid sa kaalaman ni Lin ay binigyan siya ng isang sekretong tasking ni Rain kung saan ay ilalayo niya si Lin upang hindi na ito madamay sa paparating na krisis at kaguluhan. Minabuti nilang hindi ito ipaalam kay Lin dahil kapag nalaman niya ito ay siguradong hindi ito papayag na lisanin ang kaharian. Ipinagkatiwala ni Rain ang lahat kay Ines dahil napakalaki ng tiwala niya dito. Makalipas ang ilang sandali ay huminto muna sila sa paglalakbay upang magpahinga. Kinausap ni Ines si Nor at humingi ng paumanhin dito dahil nadamay pa ito sa tensyon na nagaganap. Sinabi ni Nor na hindi niya maunawaan ang mga sinasabi nito at sinabi na isang normal na paglalakbay lang naman ang kanilang gagawin. Napansin din ni Nor na tila ba may bumabagabag kay Ines kaya't tinanong niya ito. Sumagot lang si Ines at sinabi na medyo nag-alala lang siya sa kanyang tungkulin bilang escort dahil sa pagkakataon na yun ay hindi lang si Lin ang kailangan niyang iligtas at bantayan kundi kabilang na rin siya dito. Sinabi ni Nor na huwag siyang mag-alala dahil kaya nitong protektahan ang kanyang sarili ng mag-isa. Sumagot si Ines at sinabi na bilang isang escort ay tungkulin niyang iligtas silang dalawa at wala rin itong dapat ikabahala dahil kaya niyang iligtas silang dalawa gamit ang kanyang kalasag. Ipinakita ni Ines kay Nor ang kanyang kakayahan na makagawa ng kalasag at sinabi niya dito na maaari siyang magtago dito kung malalagay sa peligro ang kanyang buhay. Binanggit din niya na si Gilbert ay isa ring magaling na mandirigma na tulad ng isang dragon na kung ihahalin tulad silang dalawa ay pareho lamang sila ng kakayahan nito. Dahil doon ay nasabi ni Nor na napakahina pa niyang nilalang dahil hindi pa niya kayang tumalo ng isang goblin nang siya lamang na mag-isa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay nabanggit ni Ines ang tungkol sa kanyang natatanging kapangyarihan. Noong bata pa sila ay ipinakita niya sa kanyang kaibigan ang kanyang kapangyarihan na lumalabas sa kanyang palad. Sinubukan itong hipuin ng kanyang kaibigan ngunit biglang dumugo ang daliri nito dahil sa pagkakahiwa na ikinagulat naman niya ng husto. Dumating ang mga dalubhasa upang pagalingin ang sugat ng kanyang kaibigan at upang kausapin din si Ines.
Hindi siya pinagalitan ng mga ito dahil aksidente ang nangyari bagkus ay na-excite sila na makita ang kakaibang kakayahan na meron si Ines. Sinabi ng mga ito na holy blessing ang pagkakaroon ni Ines ng ganoong kakaibang kapangyarihan. Sinabi rin nila na maaaring magiging espada ito na maaaring makahiwa ng kahit na anong bagay o isang kalasag na maaaring magamit niya upang maprotektahan ang kanyang sarili. Dinagdag pa ni Oki na depende sa kanyang paggamit at pagsasanay ang magiging lakas ng kapangyarihan niya na iyon. Dahil doon ay nasabik at natuwa ang Sovereign Shield na si Dandal kaya't nagpresente siya na turuang magsanay si Ines. Sa tulong ng 6 na Sovereign Master ay nahasan niya ang natatangi niyang kapangyarihan. Dahil din sa katangian niya na yun ay inilayo niya ang kanyang sarili sa mga taong nakapaligid sa kanya sa takot na masaktan niya ang mga ito. Sa punto na yun ay naalala rin niya ang dahilan kung bakit nagulat siya nang tanungin niya ang pangalan ni Nor noong unang pagkikita pa lamang nila. Isang araw ay nasa kagubatan sila habang nakikipaglaban sa mga higanting halimaw na insekto. Isang halimaw ang umatake sa kanya na hindi kaagad niya nagawang napigilan ngunit mabilis na nakasaklolo ang kanyang ama-amahan na si Dandal kaya't nakaligtas siya rito. Isang kawal ang lumapit kay Dandal at near airport na hindi nauubos ang bilang ng mga halimaw at marami na ring mga kawal ang sugatan. Biglang sinabi ni Dandal na kung naroon lang sana si Nor ay hindi na sana aabot pa sa ganun ang sitwasyon. Hindi lang yun ang unang beses na binanggit ni Dandal ang pangalan ni Nor kaya't simula nun ay pinagselosa na niya ito kahit hindi pa niya ito nakikita. Yun ang dahilan kung bakit malamig ang pakikitungo niya kay Nor at hanggang sa mga sandaling yun ay hindi pa rin naaalis ang selos niya dito. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi dapat manig ang kanyang emosyon dahil ang misyon niya ay iligtas si Princess Lin kasama na rin si Nor. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ay napansin ni Nor na may kakaibang nangyayari sa mga pananim dahil unti-unting natutuyot ang mga ito. Napansin ni Lin ang kakaibang nangyayari kaya't inutos niya kay Ines na ihinto ang karwahe at pagkatapos ay ginamit niya ang uncover spell dahilan upang maalis ang concealment magic na bumabalot sa isang higanting halimaw na dragon. Sa kabilang banda naman ay sinalakay na rin ng iba't ibang mga halimaw ang buong syudad na inasahan ng ang mangyayari ni Rain. Inulat ni Lord Darken kay Rain ang mga kaganapan sa labas ng kaharian at sinabi na kulang ang kanilang puwersa upang pigilan ang mga ito. Inutos ni Rain na harangan nito ang mga daraanan ng mga halimaw upang hindi na makapasok ang mga ito. Napagtanto ng hari na ang may kagagawan nito ay si Deridas dahil sa hindi nito nakuha ang kanyang mga kagustuhan. Itinanong din nito kay Rain kung nasaan ang 6 na pinuno ng sovereignty. Sinabi ni Rain na kasalukuyan na ring nakikipaglaban ang mga ito dahil sa dami at tindi ng pag-atake ng mga halimaw. Iba't ibang mga halimaw ang nakasagupan ng mga pinuno ng sovereignty kaya't nahirapan din ang mga ito na patahimikin ang nangyayari sa syudad. Sinabi rin ni Rain na madihado man sila sa pag-atake na yun ay ayos na rin dahil matagumpay naman niyang nailayo si Lin sa kaguluhan. Bumalik ang eksena kina Lin at pagkatapos nitong maikast ang spell na uncover ay biglang inatake ng halimaw ang isang maliit na bata. Hindi na nagdalawang isip pa si Nor kaya't mabilis siyang nagtungo sa kinaroroonan nito upang tulungan ang nasabing bata. Aatakihin na sana ng halimaw ang bata ngunit dahil mabilis na naka-responde si Nor ay napigilan niya ito. Tinanong ni Ines si Lin kung napansin ba niya na magkasama ang halimaw at ang bata. Nagulat si Lin at naalala ang mga napag-usapan nila ni Rain tungkol sa mga nilalang na tinatawag na demon folk. Sinabi niya na ito ay mga nilalang na demi-human na may abilidad na makipag-ugnayan at makipag-usap sa mga halimaw. Dahil sa abilidad na yun ay mas malapit ang loob ng mga ito sa mga halimaw at tinuturing nila na masama ang mga tao. Nagkaroon ng mga ulat na 200 taon na ang nakakaraan ay naubos na ang lahi ng mga demon folk kaya't kapag nakakita ng ganito ang mga tao ay hinahunting nila ito. Sinabi ni Ines na hindi malabong demon folk ang bata na yun na siyang dahilan kung bakit napadpad doon ang Black Death Dragon na halimaw upang salakayin din ang syudad. Hindi makapaniwala si Ines na tinutulungan ni Nor ang bata na yun na dapat ay itinuturing nila bilang isang kaaway. Susubukan sanang tulungan ni Lin si Nor ngunit pinigilan siya ni Ines dahil lubos daw na mapanganib kung lalapit siya doon. Habang nakikipaglaban ay napagtanto ni Nor na madali lang kalaban ang halimaw na yun kumpara sa goblin na nakaharap niya sa kagubatan. Lingid sa kaalaman ni Nor ay may kakaibang abilidad ang halimaw kaya't hindi niya ito gaanong sineryoso. Biglang naglabas ng isang itim na gas ang halimaw kaya't nag-isip si Nor kung iiwasan ba niya ito dahil kapag ginawa niya yun ay tatamaan naman ang bata. Sinangga ni Nor ang itim na gas na yun gamit ang kanyang espada. Nagulat si Nor dahil may laman palang poison ang itim na gas na yun. Dahil doon ay nagsimulang dumugo ng kulay ube ang mga mata at bibig ni Nor at alam din niya na nakamamatay ito.
Biglang bumagsak si Nor at unti-unti na ring nanghina ang katawan samantalang pumorma na ulit ang halimaw para sa isa na namang pag-atake ng itim na gas. Labis na nag-alala si Lin kay Nor kaya't sinubukan niya ulit na tulungan ito ngunit muli siyang pinigilan ni Ines gamit ang mga kalasag nito. Sinabi niya na maaari rin siyang malason kung lalapit siya doon. Sinabi rin niya na ang pangunahin niyang tungkulin ay iligtas ang prinsesa kaya't hindi niya hahayaan na mapahamak ito dahil kung sakaling bumagsak ang kaharian ay kaya pang ihaon ni Ines ito sa pamamagitan ng kanyang pamumuno. Nagsimulang maglabas ng matinding lason ang halimaw kaya't mas nilawakan ni Ines ang kanyang kalasag ngunit nagawa pa ring makapasok ng lason kaya't nagcast ng purification si Lin upang ito ay mapigilan. Hindi pa rin ito naging sapat kaya't ginawa nila ang lahat upang di makapasok ang lason. Humingi naman ng paumanhin si Ines kay Nor dahil hindi niya magawang tulungan ito sa oras na ito ay nangangailangan ng tulong at bigla siyang nagulat dahil nakita niya na patuloy pa ring lumalaban si Nor sa kabila ng sitwasyon nito. Doon napagtanto ni Ines kung bakit gano'n na lamang ang paghanga ni Dandal dito dahil sa kagustuhan nitong magligtas ng kapwa kahit na walang hinihinging kapalit. Bagaman may lakas pa si Nor ay hindi niya mapigilan na manghina kaya't muli ay bumagsak ito. Habang nakahiga ay sinabi ni Nor na hindi niya hahayaan na doon na lang matapos ang lahat kaya't nag-isip siya ng magandang balak at dito na rin natapos ang ika-5 kabanata. Sa ika-6 na kabanata ay ipinakita ang nakaraan ng batang demon folk na tinutulungan ni Nor. Nakakulong siya sa isang selda kasama din ang mga batang katulad niya. Ayon sa kanya ay sinumpa sila ng mga tao dahil mayroon silang kakayahan na makipag-usap at makipag-ugnayan sa mga halimaw. Inihagis ng isang lalaki ang isang malaking tinapay sa loob ng selda bilang kanilang pagkain. Sa sobrang gutom ay nag-una-unahan sila upang makain ito. Habang kumakain siya ay hindi niya maiwasan na mapatingin sa bantay na lalaki na nagbabantay ng kanilang selda. Matapos ang ilang sandali ay pumasok ang lalaki sa loob ng selda at sobrang galit na galit ito sa kanya. Sinabi ng lalaki na ayaw nitong tinitingnan siya sa kanyang mga mata kaya't sinaktan at binugbog siya ng binugbog nito. Sinubukan niyang magtanong sa lalaki kung bakit siya sinasaktan nito. Sinabi ng lalaki na wala siyang karapatan na magsalita hanggang wala siyang ipinag-uutos kaya't muli siyang sinaktan at pinagsusuntok nito. Naiwan na siyang mag-isa sa kulungan at hiniwalay na din sa kanyang mga kasama. Naiwan siya doon na puno ng sugat sa katawan na halos wala na ring buhay habang hindi rin siya binigyan ng pagkain at tanging tubig lamang sa loob ng 3 araw. Sa mga sumunod na araw ay inilabas ang kanyang kulungan upang ipakita ito sa mga tao. Ayon sa kanya ay dahil sa sumpa sa kanila ay nagkaroon siya ng kakayahan na basahin ang iniisip ng isang tao. Galit na galit sa kanya ang mga taong nakakita sa kanya. May nakapagsabi pa na siya raw siguro ang dahilan kung bakit namatay ang nanay nito. Sa sobrang inis ay may naghagis ng bato sa kanya. Nang malaman din ng mga ito na kaya niyang bumasa ng isip ng isang tao ay mas naging bayolente ang mga ito. Iba't ibang masasakit na salita ang ibinato sa kanya ng mga tao ngunit kahit ganun ay hindi pa rin siya gumaganti at nananakit sa mga ito. Isang araw ay kinausap siya ng lalaki at ipinakita rito ang 2 halimaw. Sinabi nito na maaari niyang kontrolin ang mga halimaw na yun at kung susunod ito sa mga sinasabi niya ay hindi na ulit niya mararanasang masaktan at makakakain na siya ng masasarap na mga pagkain. Sinabi rin niya na kung tataliwas ito sa mga kautusan niya ay dodoblihin niya ang pananakit at pagpapahirap dito. Sinusubukan ng bata na basahin ang mga iniisip nito ngunit hindi niya ito magawa dahil sa magical device na nakasuot sa noo nito. Sinabi rin niya na marunong tumyupad sa usapan ng lalaking iyon kaya't sinunod nito ang kanyang mga utos. Kinontrol niya ang higanteng halimaw ngunit dahil nga sa uncover spell na ginawa ni Lin ay nasira ang seal nito kaya't nabigo na ulit siya na ito ay kontrolin. Inatake siya ng halimaw kaya't siya ay napatilapon at napahiga. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga kasama dahil masasaktan na naman ang mga ito sapagkat hindi niya nagawa ang ipinagagawa sa kanya ng lalaki. Tanggap na rin niya sa kanyang sarili na yun na ang katapusan ng kanyang buhay kaya't humiling siya na sana kung ma-reincarnate man siya sa panibagong mundo ay hindi na sana maulit ang mga pananakit sa kanya. Hiniling din niya na sana sa buhay na iyon ay magkaroon na din siya ng pakinabang at sana ay makakain na din siya ng masarap na pagkain. Pumikit na lang siya at hinintay ang pag-atake ng halimaw hanggang sa dumating na nga si Nor at sinangga ang atake nito. Nagulat siya at nagtaka kung bakit tinutulungan siya ni Nor. Nagbato nga ng isang itim na gas ang halimaw na nasangga nga ni Nor ngunit tinamaan pa din siya nito. Napaubo siya dahil sa gas na ito ngunit biglang tumigil ang pagdurugo ng kanyang bibig dahil sa healing spell na ginawa ni Nor. Nagpatuloy lang sa pakikipaglaban si Nor hanggang sa bumagsak at mapahiga na nga ito. Labis na nag-alala sa kanya ang bata.
Habang nakahiga ay sinabi ni Nor na nasa mabuti naman ang kanyang kalagayan. Matapos nun ay naalala niya ang isang pangyayari noong siya ay bata pa. Isang araw ay kumuha siya ng mga dahon-dahon sa kagubatan upang gawin niya ito bilang kanyang hapunan. Iniluto niya at inilaga ang mga dahon na yun kahit hindi niya alam kung ligtas bang kainin iyon. Kinain niya lahat ng mga dahon na kanyang iniluto at matapos kumain ay sumakit ang kanyang tiyan at nagsuka din siya ng dugo. Sinabi niya na hindi maganda ang kanyang kondisyon kaya't gumamit siya ng Lohil. Kinaumagahan ay naglakad siya palabas ng bahay upang uminom at hugasan ang kanyang ulo. Sunod nun ay hinanap niya ang libro na tungkol sa mga halaman at doon niya nakita na ang nakain pala niyang dahon ay ang nakakalasong dahon na tinatawag na Dragon's Ruins. Naalala din niya na ibinilin sa kanya ng kanyang nanay na huwag niyang kakainin ang dahon na iyon. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsasanay kahit na masama ang kanyang pakiramdam at sa tuwing manghihina siya ay gumagamit siya ng Lohil. Isang araw ay nakahiga siya habang nagpapahinga nang bigla niyang maramdaman na naalis na ang sakit ng kanyang tiyan. Doon niya napagtanto na gumaling na siya mula sa pagkakaroon ng sakit ng dahil sa poison. Isang araw ay nanguha ulit siya ng mga halaman upang kainin at muli ay nakakita ulit siya ng halaman ng Dragon's Ruins kaya't iniwasan na niya ito. Sa hindi inaasahan ay isang poison spike naman ang kumagat sa kanyang puwitan kaya't pinukpok niya ito hanggang sa mamatay. Muli siyang nabahala dahil alam niyang makamandag ang ahas na iyon. Nagulat na lang siya dahil hindi siya nakaramdam ng sakit at naging normal na lang din ang reaksyon ng kanyang katawan. Kinagabihan ay iniluto niya ang ahas na kumagat sa kanya at labis siyang nasarapan dahil sa lasa nito. Kinabukasan ay nagpakagat ulit siya sa poison spike at naramdaman niya na mabagal na ang pagdaloy ng lason sa kanyang katawan. Natuwa siya at napagtanto na immune na sa mga lason ang kanyang katawan. Simula nun ay kumain na din siya ng kumain ng iba't ibang mga halaman at mga hayop na mayroong mga lason. Minsan ay iniinda pa rin niya ang sakit ng pagkain ng lason ngunit dahil sa sarap ng lasa ng mga yun ay kinakain pa rin niya ang mga ito kahit na sumusuka pa rin siya ng dugo. Dahil sa nakasanayan na yun ay muling nakabangon si Nor. Naka-recover na rin ang kanyang katawan at sinabi na masarap ding kainin ang higanteng palaka na iyon. Tiningnan niya ang bata at nakita niya na epektibo ang Lohil na ginawa niya rito. Muli ay inatake siya ng halimaw kaya't sinangga niya lang ng sinangga ang mga atake nito. Nagulat ang bata dahil nagagawang labanan ni Nor ang halimaw kahit na mag-isa lang ito. Umaatake pa rin ang halimaw ngunit hindi niya magawang patamaan si Nor. Nagalit ito kaya't inipon nito ang enerhiya sa kanyang bibig upang gumawa na naman ng isang gas. Sa pagkakataon na yun ay mas malaki na ito ng ilang ulit sa mga nauna. Napagtanto ni Nor na mas malakas ang sunod na pag-atake na yun kaya't inagapan na niya ito sa pamamagitan ng pag-atake sa bibig nito. Hindi nakapag-react ang higanteng palaka kaya't sumabog ang inipon niyang gas sa loob ng kanyang katawan. Sa lakas ng pagsabog ay sumama na rin ang buo niyang katawan kaya't doon na din natapos ang labanan nila ni Nor. Muli ay nanlaki ang mata ng bata sa gulat. Maging si Ines at Lynn ay hindi makapaniwala na tinalo ni Nor ang halimaw. Nilapitan ni Nor ang bata at kinamusta ang kalagayan nito. Sinabi ng bata na mabuti naman ang kanyang kalagayan. Itinanong din ni Nor kung siya ba ang kasama ng halimaw na yon. Sumagot ng oo ang bata at sinabi na dadalhin niya dapat sa syudad ang halimaw na iyon. Iba ang pumasok sa isip ni Nor. Naisip niya na baka i-deliver ng bata na yun ang higanteng palaka sa kabayanan upang ibenta ang mga karne nito. Kung ano-anong mga kalokohan na naman ang pumasok sa isip niya. Yumoko siya at humingi ng tawad sa bata at sinabi na babayaran na lang ang pagkakapatay niya sa higanteng palaka. Tumanggi ang bata at sinabi na mali ang iniisip nito. Sinabi din niya na hindi na kailangang magbayad ni Nor para lang doon. Itinanong ni Nor kung paano niya nadala sa lugar na yun ang halimaw. Sinabi ng bata na kinokontrol niya ang halimaw. Biglang nagulat si Nor sa kanyang narinig. Hindi niya inasahan na may nilalang pala sa mundo na yun na kayang kumontrol ng mga halimaw. Pinuri ni Nor ang bata at sinabi na kakaiba ang kanyang skill at sinabi na iyon daw ay isang biyaya mula sa itaas. Napaiyak ang bata sa sinabi ni Nor. Sinabi niya dito na siya ay isang demon folk. Sinabi rin niya na pagkapanganak pa lamang niya ay taglay na niya ang kapangyarihan na yun dahil yun ang katangian ng kanilang lahi at grupo. Hindi alam ni Nor ang tungkol sa mga demon folk kaya't hindi siya nagulat sa mga sinabi nito. Sinabi niya na sana ay meron din siyang ganon na kapangyarihan nang sa gayon ay pwede niyang katulungin ang mga halimaw sa paggawa ng iba't ibang mga gawain sa kanyang bahay. Itinanong ng bata kung bakit hindi ito natatakot sa kanya sa kabila ng pagiging isa niyang demon folk. Sumagot si Nor at sinabi na wala namang masama sa kanyang kapangyarihan at sa katunayan pa nga ay mapapakinabangan pa raw ang kanyang abilidad. Nagulat ang bata sa sinabi ni Nor.
Hindi niya akalain na sa unang pagkakataon ay may magsasabi sa kanya na siya ay mayroong pakinabang. Sinabi ni Nor na totoo ang kanyang sinasabi at sana daw ay magkaroon din siya ng abilidad na kagaya nun. Hindi nakapagsalita ang bata sa mga sinabi ni Nor. Muli ay bumalik sa alaala niya ang nakaraan. Napaiyak na lang siya at itinanong kay Nor kung talaga bang may nangangailangan din sa kanya. Nilapitan ni Nor ang bata at hinawakan ito sa ulo. Sinabi niya na may mas pakinabang pa nga ito kumpara sa kanya dahil sa skill nito. Sumigaw si Lin at mabilis na nagtatakbo papalapit kay Nor kasama si Ines. Tinanong niya agad ito kung kamusta ang kalagayan nito. Sinabi ni Nor na mabuti naman ang kanyang kalagayan dahil immune naman ang kanyang katawan sa poison at nagtamo lamang din siya ng kaunting mga galos. Tiningnan ni Lin ang mga braso ni Nor. Sinabi niya na ang tawag sa gas na inilabas ng halimaw ay tinatawag na miasma. Ito ay isang matinding laso na kahit lupa ay maapektuhan dahil sa tindi nito. Nagulat siya dahil parang walang nangyari kay Nor. Naisip niya na may posibilidad na si Nor ay nagtataglay ng sacred spirit. Ayon sa pinuno ng Sovereign of Salvation na si Saint, ito raw ay kakayahan na pagalingin ang anumang uri ng karamdaman na mayroon ng isang nilalang. Sinabi rin niya na nakuha ni Saint ang kakayahan na yun matapos ang 40 taon ngunit nakuha na agad ito ni Nor sa murang edad pa lamang. Matapos nun ay ipinakita ni Nor ang bata kay Lin. Tiningnan itong mabuti ni Lin at napagtanto niya na ito nga talaga ay isang demon folk. Tinanong ni Lin si Nor kung ano ang gagawin nila sa bata na yon. Sinabi ni Nor na balak niyang isakay sa karwahe ang bata. Nagulat si Lin at maging si Ines ay tumanggi sa sinabi ni Nor. Nag-isip si Lin dahil alam niyang mapanganib ang bata at sinabi rin niya na may kautusan mula sa ibang bansa na patayin ang mga lahi nito. Tinanong ulit ni Lin si Nor kung ayos lang ba sa kanya na isama ang bata gayong ito ang dahilan kung bakit nasira ang mga pananim doon at kung bakit nagkaroon ng halimaw doon. Itinanong ni Nor sa bata kung sino ang nag-utos sa kanya na dalhin ang halimaw doon. Sinabi nito na hindi niya alam ang pangalan ng tao na yun at sinabi rin niya na gano'n na sila pinalaki sa kanyang pinanggalingan. Tiningnang mabuti ni Ines ang bata at doon ay napagtanto niya na ito ay isang alipin. Sinabi niya na ang mga alipin ay ipinagbabawal sa Kingdom of Clays. Tinanong niya ang bata kung mayroon ba itong uuwian na tirahan. Sinabi niya na naka-blindfold siya na pinadala doon kaya't hindi rin niya alam ang naging daan patungo sa syudad. Tinanong ni Nor kung ano ang magandang gawin sa bata na yon. Sinabi niya kay Lin na isama na lang nila ang bata na yon. Tinanong ni Nor kung ano ang pangalan ng bata. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Rolo. Natuwa si Nor nang marinig niya yon. Naawa din naman si Lin sa kalagayan ng bata kaya't nakiusap siya kay Ines na isama nila ito sa kanilang paglalakbay. Nakiusap din sa kanya si Nor. Sumang-ayon naman sa kanila si Ines ngunit sinabi nito na bawal ipasok sa Holy Theocracy of Mithra ang mga demon folk na siyang kanilang destinasyon. Naunawaan ni Lin ang mga sinabi ni Ines dahil kung isasama nila ang bata sa kanilang destinasyon ay maaaring mapagkamalan din silang mga kalaban nito. Kasalukuyan pa din silang nag-iisip kung ano ang gagawin ng biglang isang misteryosong lalaki ang nagsalita mula sa kanilang likuran. Nakahubad ito na may takip ang mga mata at may dalang sandata at dito na natapos ang ika-6 na kabanata. Sino kaya ang misteryosong lalaki na ito? Yan ang aabangan natin mga kapogi. Salamat ulit sa inyong panunood.